Rosa, Sovereign Grace Baptist Church. Simulan po natin sa awitin, papuri para sa ating Panginoon sa page 1. All hail the power. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Okay po, page 1. Ready? Sing. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransom from the fall. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball, to him all majesties ascribe, and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. Oh, that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Next song, page 2. Crown him with many crowns. Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Okay po. Page 2, crown him with many crowns. Ready, sing. Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. Crown him the Lord of love. Behold his hands and side, rich wounds yet visible above, in beauty glorified. No angel in the sky can fully bear that sight. May outward bends his wandering eye at mysteries so bright. Crown him the Lord of light, who triumphed o'er the grave, who rose victorious to the strife. For those he came to save, his glories now we sing, who died and rose on high, who died
died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown him the Lord of heaven, one with the Father known, one with the Spirit through him, from yonder glorious throne, to thee be endless praise, for thou for us hast died. Be thou, O Lord, through endless days, adored and magnified. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Happy Lord's Day po. Let's continue our scripture reading from the book of Psalm, chapter 116. I love the Lord, because He hath heard my voice and my supplications, because He hath inclined His ear unto me. Therefore will I call upon Him as long as I live. The sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Then called I upon the name of the Lord. O Lord, I beseech thee, deliver my soul. Gracious is the Lord, and righteous. Ye our God is merciful. The Lord preserveth the simple. I was brought low, and He helped me. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. I believe, therefore have I spoken.
I was greatly afflicted. Verse 11, I said in my haste, all men are liars. What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. O Lord, truly I am thy servant. I am thy servant and the son of thine handmaid. Thou hast loosed my bounds. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. I will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. Last verse. In the courts of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. Salamat po sa ating nabasa. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Another song po. Page 247. All the way my Savior leads me. 247. All the way my Savior leads me. What have I to ask beside? Okay po. Ready, sing. All the way my Savior leads me. What have I to ask beside? Can I doubt his tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, cheers each winding path I tread. Give me grace for every trial, feeds me with the living bread. Though my weary steps may falter, and my soul a thirst may be, gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. Gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. All the way my Savior leads me, oh, the fullness of his love. Perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit flies immortal, wings its flight to realms of day. This my song through endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the way. Amen. Okay. Magandang hapon po. Happy Lord's Day po mga kapatid. Tayo po ay Lord's Supper mamaya. At
sa ating pong topic ay pag-aralan po natin ang yung lion of the tribe of Judah, yung pong mga works niya. Yung lineage po, ang alam ko po na pag-aralan na natin, pag iti-trace natin, from Judah and Tamar po sa Genesis. Ngayon po ay pag-aaralan natin yung mga gawa, yung mga gawa, ang makapangyarihang paggawa po ng the Lion of the tribe of Judah. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ating pong sa ating pong text sa Revelation chapter 5, ating pong puntahan na Revelation verse 1 po hanggang 5 muna babasahin natin. Okay, kung inyo pong nakita na, sabi po dito, "And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within, and on the backside sealed with 7 seals." So, po siya, tinatakang mahigpit ng 7 tatak po yung book. And then sabi po rito sa verse 2, and I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon." Kahit tingnan man lang, walang makapagbukas, wala rin man lang makatingin man lang. Then sa verse 4 po, "And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof." So, pag-aaralan po natin mga kapatid, ang mga works nitong lion, tinaguri ang Lion of the tribe of Judah, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pag-aaralan po natin yung mga extraordinary works na hindi kaya ng sino man, pero kaya niya. Maging ito pong ating nabasa sa pagbubukas ng mga tatak. Silyado po eh. Ang sabi po rito, sa verse 1, "At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan, ang Diyos, ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na tinatakang mahigpit ng 7 tatak." So 7 tatak at mahigpit pang tinatatakan. So yan po yung At wala pong pwedeng may kakayahang makapagbukas niyan. Diyan po papasok yung makapangyarihang paggawa maging sa pag-open ng ating Panginoong Jesucristo. Tinaguruan po siyang lion, the Lion of the tribe of Judah. Tayo po munang manalangin mga kapatid. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa araw na to, ng linggo, na ito po'y patuloy na aming kinikilala ang araw ng Panginoon, na kung saan kami po na inyong mga tinawag bilang iglesia, maging mga bisita po na aming nakakasama ay nagsasama-sama po Panginoon na mag-aral ng inyong mga salita, magbulay-bulay Panginoon, magpalakasan Panginoon sa church, at ganun po Panginoon, higit sa lahat ang sambahin kayo sa Espiritu at sa katotohanan Panginoon, sa pamamagitan ng mga awitin, ng mga panalangin Panginoon, ng mga pagbasa ng inyong mga salita Panginoon, at ng pangangaral, naway kami po ay makasamba sa inyo ng naayon sa inyong kalooban. Dakilang Diyos, kami po ay patawarin nawa sa lahat ng aming mga pagkakasala. Patuloy niyo pong gabayan kami sa aming pag-aaral. Naway ang Banal na Espiritu po ang siyang manguna at magturo at mag-guide po sa amin lahat na narito upang kami po ay patuloy na matuto at maisagawa po namin ang aming mga natututunan at panindigan na may matibay na pangahawak Panginoon. Dalayan po namin na nawa ay mangyari ang lahat ayon sa inyong ikalulugod Panginoon. Dalayan din po namin Panginoon ang aming topic na the Lion of the tribe of Judah, ang kanyang mga gawa, makapangyarihang paggawa, ay makita po namin Panginoon upang kami po ay huwag magmalaki Panginoon, upang kami masumpungan na mapagpakumbaba Panginoon at wala kaming masasabi pabor sa aming sarili kundi ang lahat ay binigay lang po hawa lamang ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ito ay aming dalangin Ama at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So, siya po ang tinatawag dito marami pong seal ito, siguro babasahin lang po natin itong mga seal na to. Kailangan din po natin makita yung pinagmulan kasi bago po si Jacob sa Genesis chapter 49, bago po siya mamatay, nagbigay po siya ng blessing sa 12 lipi. Sa kina Simeon, kina Isaacar, kina Gad, Joseph.
So, Judah. So, nagbigay po siya. 12 pong lipi yun. Dito po sa Genesis, atin muna pong puntahan ito para makita natin na ang Judah ay ganito po yung basbas. Prophetic blessing po ito ni Jacob sa kanyang anak na si Judah. Ang sabi po rito sa Genesis chapter 49, may kinalaman po dito sa ating pag-aaral. Verse 9. Muna po ay ito, sa verse 1, and Jacob called unto his sons, yung 12 po, and said, gather yourselves together, that I may tell you what which shall befall you in the last days. So, mangyayari, parang prophetic po ito. Gather yourselves together and hear, ye sons of Jacob, and hearken unto Israel your father. Si Jacob po, makinig kayo sa inyong kayong mga anak ni Jacob at inyong pakinggan si Israel na inyong ama, na siya rin po yung Jacob. Tapos ito po yung si Ruben, sinabi po yung blessing kay Ruben. And then puntahan na po natin yung blessing naman kay Judah sa verse 9. Sabi po rito, Judah is a lion's whelp from the prey. My son, thou art gone up. He stooped down and he couched as a lion, and as an old lion, who shall rouse him up? Sa Tagalog po, si Judah ay isang anak ng leon mula sa panghuhuli. Anak ko, umahon ka. Siya yumuko, ganun po ang mga leon, yumuyuko sila pag nagpapahinga, siya lumugmok na parang leon at parang ano po siya, kumbaga sa power, stable po siya. At parang isang leyong babae, sinong gigising sa kanya? So pag nakalugmok ang leon, sinong gigising sa kanya? So ganyan pong powerful ito. Tapos sabi po rito, inihalin tulad po siya sa isang lion, ito si Judah, ni Jacob. Yun po yung binigay sa kanyang prophetic blessing. And then, sabi po rito sa verse 10, the scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come, and unto him shall the gathering of the people. So, yung setro po, o yung scepter, ay sabi po hindi mahiwalay sa Huda. Ano po ba yung tinatawag na setro? Ito po yung tinatawag na yung pamamahala, yung rod of government, yung pamamahala, kumbaga tungkod na parang rod of iron sa pamamahala. Ito po yung paraan ng gobyerno po ng ating Panginoong Kristo. Hindi po mahiwalay sa kanya. So ibig sabihin magpiprevail itong layo na to. At yung government, yung scepter, yung authority ay hindi mahihiwalay po sa Huda. Hindi magdi-depart, nor a lawgiver from between his feet. So yung mga lawgivers, sa kanya po manggagaling. Until Shiloh come, and unto him shall the gathering of the people. Sabi rito, hanggang ang Shiloh ay dumating. So ano po yung sinasabi ritong Shiloh? Walang iba po kundi ang Messiah. Ang Panginoong Kristo po, ang tinutukoy dito. Doon sa prophetic blessing na mangyayari in the last days doon kay Judah. Doon sa tribe ni Judah, doon lalabas. Kaya nga po dyan din lumabas si David, si Solomon. Marami po mga kings na umano dyan. Hanggang may kings pa rin po na anak ni David, na kung tawagin ni anak ni David, hindi po si Solomon, na siya po ang maghahari sa millennium. Sa millennial kingdom, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya hindi maihiwalay sa kanya yung setro at yung government. Ang sabi po rito, nor a lawgiver from between his feet. So, hanggang, sabi rito, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sa ang Shiloh, hanggang ang Kristo ay dumating at sa kanya ay tatalima ang mga bansa doon sa Kristo. Lahat ng bansa tatalima sa kanya. Pagdating ng millennial reign. Walang hindi tatalima dito. At ang gobyerno niya, walang tapos po. So, yun po yung sinasabi dito sa 49 verse 9 to 10 na siya po yung Judah. Kaya ang Panginoong Kristo, siya po itong sinasabing Judah is a lion's whelp from the prey. My son, thou art gone up. He stooped down and couched as a lion, and as an old lion who shall rouse him up.
Sinong ano diyan? So matindi yan. Kaya nga sabi ni Moises ang hindi maniwala sa kanya ay mapapahiya, mapapahamak. Ayan po, doon sa Deuteronomy chapter 18 po 'yon, sinasabi ko. So lion's whelp, a grown lion po ang ibig sabihin niyan. Pumipicture po yan doon sa power, yung lion's whelp na binasa natin sa verse 9. Power, victorious, strength among the tribes. So among the tribes of Israel, ito ang pinaka-victorious, powerful, itong Judah. Kasi hindi may hiwalay sa kanya ang setro, yung pamumuno, yung government. At sa kanya lalabas ang mga lawgiver. Hanggang ang Shiloh o ang Misaya ay dumating. At pagdating ng Misaya, patuloy siyang magpupuno sa lahat ng mga bansa. Ganyan po ang pagkaka-blessing kay ano. Kaya sabi po rito sa Isaiah, tingnan po natin sa Isaiah bago po tayo babalik mamaya doon uli sa Revelation chapter 5. Sabi po dito sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ito po ang sinasabi. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Si Christ po ang tinutukoy dito, si Jesus Christ, ang ating Panginoon. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Tapos sabi po rito, at ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kanyang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. So walang wakas po. Sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. So, sa English po, ang sabi rito sa verse 7, of the increase of His government, yun po yung setro, yung scepter, and peace, there shall be no end. Pag siya na ang humawak, nag-handle upon the throne of David, millennial reign, and upon His kingdom, millennial reign, to order it and to establish it with judgment. May kahatulan po yun sa time na yon. Talaga pong walang makakapangurap doon. And justice, may katarungan from henceforth, even forever. Yan po yung pamamahala nitong itong pinaka-precise na ito na Isaiah. Siya rin po ito. So yung lion symbolizes power and victory. Yung lion. Sa jungle, sa gubat, kinatatakutan po yan. Relax ang leon, pag lumupagi yan, nakaupo lang yan, sa sinong gugising sa kanya, sabi. Sabi dun sa binasa natin kanina sa 49 ng Genesis. So ganyan kasi, delikado ka dyan. So ganyan yung yung lion. Then yung scepter naman, rod of his government. Pamumuno naman po 'yon. Walang katapusan at hindi mahiwalay yung setro maging yung mga lawgiver sa kanya. And then yung gathering sa huling araw, igagather yan ng Panginoon. At papasok sa millennial kingdom ng Panginoon. So yan na po yung prophecy yan po yung from Revelation, tinrack daw natin papunta sa Genesis, ang Panginoong Kristo po ang tinutukoy. Na doon lalabas sa lineage ng Judah. Yun na nga po, yung istorya natin dati, yung si Tamar, at saka si Judah, yun po yung kanyang lineage. Magbiyanan sila, si manugang niya si Tamar, hindi naman talaga siya yung asawa, pero dumating ang time na nagkaanak si Judah doon sa kanyang manugang. Kung gusto niyo pong tatalakayin natin na separate, yan, kung medyo nakakalimutan natin, tatalakayin natin yan. At ang lumabas ay si Pares. Yan, kambal po yun eh. Ang isa ay nakalimutan ko po yung isang pangalan, pero yung isa ay si Sarah, kung hindi ako nagkakamali. Pero si Pares po, dyan po yun lumabas kay Tamar, nagaling kay Judah. And then, nagkaanak po sila hanggang sa dumating yung panahon, lumabas si Boaz, na napangasawa naman ni Ruth. And then nagkaanak si Ruth kay Boaz o kay Boaz. So may Obed na lumabas na yun naman ang paggagalingan na kung hindi ako nagkakamali doon sa sunod-sunod na lineage ni Jesse na tatay naman ni David Solomon. Kaya yung pamamahala po, yung
yung paghahari po, yung government, yung setro, ay lagi pong nasa Juda, hindi maihiwalay. Hanggang sa millennial reign. So yan po yung pahabyaw na history ng pinanggalingan itong Salaman in the flesh ng ating Panginoong Kristo. So, His extraordinary works, ito po, to open the 7 seals. Sa first seal po, sa Revelation, balik po tayo sa Revelation chapter 5. Hindi tayo mag-expound dito, pero atin lang pong titingnan yung mga, kasi walang makapagbukas sabi po dito sa verse chapter 5. Ito po yung mga seals sa verse. Ayan, sabi po rito sa Revelation chapter 6, ito po yung mga binuksan ng Panginoon. And I saw when the Lamb opened the one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, sa verse 2, a white horse, ng chapter 6, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. So yung una pong yung una po ay tinatawag na sa unang seal, white horse po, makikita natin, at ang nakasakay doon, he went forth conquering and to conquer. So sabi po rito ay siya yung mga nagtatagumpay at upang magtagumpay. Yan po yung isang nakasakay. Then sa pangalawa po, makikita natin dito, and when he opened the second seal, I heard the second beast say, "Come and see." And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. So yung una, white horse, ang nakasakay doon, he went forth to conquering and to conquer. Then sa pangalawa po, na seal, mayroong red horse, ang nakasakay doon, to take peace from the earth. Alisin. So ito po yung mga war, yung mga sinasabi po sa Luke chapter 21. Tingnan po natin. O, bigyan natin ng supporting text. Luke chapter 21 verse 10. Sabi po rito, and then he said unto them, nations shall rise against nation, and kingdoms against kingdom. Sa Matthew chapter 24, nandun din po yan. Magkakameron ng mga war. So tuloy po natin. Revelation chapter 6. Ito po yung mga seals. So nakita natin yung white horse, red horse, and then ito black horse at saka yung nakasakay sa kanya. Sabi po rito sa verse 5, and when he had opened the third seal, I heard the third beast say, "Come and see." And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hands. And I heard a voice in the midst of the beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see, thou art not the oil and wine. So itong black horse po ay measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. Ang ibig po sabihin nito, doon sa time na yon, magkakamero ng famine. Kagutom po. Yan po yung dala niyan. So, ito po mga kapatid, during the time of tribulation period. Itong time na to. And then, tingnan po natin yung cross context po niyan. Sa Luke chapter 21. Balik po tayo sa Luke chapter 21. Kuha po tayo ng supporting text. 21:11. Sabi po rito, and a great earthquake shall be in diverse places, and famines, and pestilence, and fearful sights, and great signs shall there be from heaven. So magkakameron po ng, ito sa yugtong ito, sa black horse, magkakameron po ng kagutom. Di po ba pagkatapos ng gera, taghirap? Tayo nga, tagal natin eh. Kailan ba nagkagera sa Pilipinas? Noong taghapon? Mga 19, sino pong umabot kaya noon? Mga 1940s, mga 44, mga ganon. So, ganon pong, yung aking tiyahin, lagi nagkukwento na sa akin, patay na eh, nung ako'y bata pa. Talagang yun, pag nakakarinig ng, nung nakatira kami sa Bicol, pag nakakarinig ng bakbakan, ng ratrata ng militar at saka ng NPA, nakangatalang ganito sa takot. Kasi nga, malaki na siya, dalagitan na siya nung
nagkameron ng taghapon. Kaya pagkatapos ng taghapon, ang tagal nang nakarecover ang Pilipinas bago tayo umunlad. Kasi nga, ang susunod sa war, siyempre magkakameron ng mga pestilence, kagutom. Yan. So ganun po dito sa panahong ito, sunod-sunod po yan. And then sumunod po ay Revelation chapter 6 pa rin po. Balik po tayo. Kumuha po ako ng supporting text doon. Pwede nyo hindi alisin sa Revelation. Pwede nga ako na lang po bumasa. Sabi po rito sa 6 verse 7, ito naman po yung pang-apat. And at nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, halika. At lumingon ako at narito ang isang kabayong maputla. At ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. Siguro kaya minsan yung sa mga pelikula, yung si kamatayan yung may kawit. Si kamatayan. Okay. Pero hindi po ganoon ang nakalagay dito. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. At ang Hades ay sumusunod sa kanya. Siyempre kamatayan, susunod yan Hades. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak. At ng gutom, pinagsama-sama na rito, at ng salot, pestilence at ng mga ganid ng mga hayop sa lupa. So mga ganid ng hayop sa lupa. I think siguro ito yung mga, kung sa ibang mga talata, ibang chapter, yung mga locust na lumabas para pumuksa sa lupa. And then, ito yung pale horse, sa port seal po ito, yung ikaapat na tatak. So, tingnan nyo po ang nagbubukas po ng tatak na yan, mga kapatid, ang nag-aalis po ng seal ng mga tatak na yan na walang makapagbukas at makatingin man lamang, ngayon tinatanggalan na po ng Panginoon isa-isa. At ang benefits po nito sa atin at sa sinulatan nito at sa mga bumabasa, yung pag sinabing revelation, inaalis yung barricade, yung takip, inaalisan mo siya ng takip para ma-reveal, para makita natin yung mga mangyayari. Yun ang gusto nilang makita. Kaya lang hindi nila magawa. Kaya meron talagang pwedeng makapagbukas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, yan. At ang kanyang pangalan ay si Kamatayan. Kamatayan ang kanyang And then, ang hell ay sumusunod sa kanya. So, to kill with the sword, with hunger, and death, and famine, at saka yung mga ganid na hayop, yan po yung makikita. So, at least nakikita na pong isa-isa kung ano yung mga mangyayari doon sa panahong yon. And then, fifth seal, ito naman po yung fifth seal, sa verse 9, sabi po rito, at nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Ayan na, nandiyan na. At dahil sa patotoong sumaka nila. At sila'y sumisigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. So ito yung time na ito yung dispensation na kung saan humihingi na ng revenge o ng paghihiganti ng katarungan itong mga kaluluwang ito. Na po pwede na silang maipaghiganti, pero humihingi pa sila. Hindi katulad sa ating kapanahonan, mga kapatid, hindi tayo pwedeng maghiganti. Vengeance belongs to mine, sabi ng Panginoon. Saith the Lord, sabi sa Romans chapter 12, yung mga bandang pahuli. Kaya nga kung ang iyong kaaway, sabi po rito, ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo niyan, kung ang Diyos ang papayagan mong gumanti at maghiganti sa Kanya at hindi tayo, para mong nilalagyan ng baga ang Kanyang ulo. Ganong kasakit, ganong katindi ang mangyayari sa Kanya. Pero hindi tayo dapat ang gumanti. Kaya basahin po natin yun. Sa Proverbs ko po nabasa ang iba nun, pero hindi ko lang po alam kung sa Roma ay yun. 12:19, okay po. Tingnan natin sa 12:19. Sabi po rito, huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyo ng daan ang galit ng Diyos. So, Diyos na. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Example, yung mga Bible conference na medyo may mga kaunting mga pasaway, hindi tayo papatrap doon sa kanilang style. Yan. Kasi parang yun, pagganti, pagka yung, halimbawa, dinadarag tayo,
ginagaspangan tayo ng ugali. So kita naman nyo kung paano po mag-handle ang mga sovereign gracer na mga elder. May hinahon po. Kasi sabi sa Bible, wag maghihigante. Kahit sa pakitungo, kahit hindi yung away, kahit hindi yung patayan, kahit hindi yung argabyado kang pisikal, yung ganon, hindi natin, pwede tayong sumagot, pero hindi sa kanilang paraan. Kasi sabi ng Bible, ni Paul, ang biling kay Timothy bilang pastor o lingkod ng Panginoon, the servant of the Lord shall not strive, but be gentle. Tapos ay in meekness, sa 24, 2 Timothy chapter 2 verse 24. In meekness is instructing those that oppose themselves. If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, that they may recover out of the snares of the devil who are taken captive by his will. So, yun ang ating pamamaraan. Hindi tayo sasakay doon sa kanilang bagamat may mga rebuke na sharp, katulad ng ginawa ng Panginoon, kayong mga lahi ng ulupong, katulad ng ginawa ni John the Baptist kay Herodes, may mga sharp na rebuke. Pero kung dumating na po sa pagkakataong mag-rebuke tayo ng sharp, dapat in control emotion pa rin po tayo. Ganon. Hindi tayo yung outrage. At para maging sharp yung ating rebuke, dapat hindi yung katulad ng kanilang ginagawa ang gagawin natin. Ang gagawin natin, yung two-edged sword ang ating sharp na pang-rebuke. For the word of God is like a two-edged sword. So yun po ang ating yun ang rebuke them sharply. Yeah. Word of God pa rin po ang ating pang-rebuke. Yeah. Hindi po tayo yung gagaya yung pang-bully, yung bully style. Wag po. Wag tayong gaganti ng ganun yung mga So, pero may kapangyarihan, may authority tayo na i-defend ang faith bilang church. So, yan po mga So, anumang sitwasyon sa mga ganyang pakikipagtunggali sa mga kaaway ng Panginoon, sa mga wala sa hulog ang pananampalataya, kinakailangan pa rin po natin ang pagiging mahinahon. Nakatingin po sa atin ang madla habang tayo nakikipag-deal sa kanila. So, dapat yung dealing natin, kumbaga sa laro, parehas. Sumusunod tayo sa mga rulings ng isang palaro para hindi tayo mapaul. Kasi pagka maruming makipaglaro, puro foul ang tira niyan. Sa boxing, puro pababa ang tira niyan. Puro ang tama ay dito, titirahin ka sa batok, puro foul. So hindi, tayo ay word of God, kung ano yung legal na tama sa batas ng Panginoon, yun po ang ating gagawin. So yun po ang makita natin dyan. At humihingi po ng katarungan na dito sa dispensation na to, yung mga kaluluwa under the altar. Pero hindi pa rin po sila, sa time na to, hindi pa rin po sila inalaw. Tingnan niyo po, babasahin po natin. Nasa Roman po pala ako. Balik po tayo sa Revelation. Revelation chapter 6, verse 9 po ba yung binasa ko kanina o 11? Ayan, verse 11 na po, and white robes were given unto them, every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also and their brethren that should be killed, as they were, should be fulfilled. Yeah, binigyan sila, ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at isa nga sa kanila sinabi, nung hinihingan nila ng paghihiganti, ng katarungan, na mga pahinga ng kaunting panahon. Kakaunting panahon Kasi maiksi na ang natitira. Hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin na manggaya nila. So, kinakailangan pa palang makumpleto yung bilang ng papatayin nilang maninindigan sa katotohanan. At hindi sila gaganti doon sa time na yon. Pero ang kanilang paghihigante, hindi sa kanilang sarili. Humihingi po sila ng katarungan sa Diyos. How long? Sabi rito. Minsan nga, nakakaawa rin. Sabi rito, and they, sa verse 10, and they cried with a loud voice, saying, how long? Sabi niya, O Lord, kasi ang sama nga ng ginagawa sa mga kapatiran natin ng una At ito yung mga magiging Christian din sa panahong yon. Ang sabi rito, tribulation sense po ito How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood?
on them that dwell on the earth. Pe-persecute po sila. Uusigin po sila, papatayin po sila. Pero ang sagot ng Panginoon, maghintay pa sila. Magpahinga muna kayo. Binigyan sila ng white robes. Bawat isa sa kanila, pinagpapahinga sila sa maiksing panahon. Hanggang sa makumpleto, mapulfill yung bilang ng mga kapatid pa nilang papatayin sa tabak. So, ganun pa rin ang. Kita niyo po dito sa puntong ito, umaano na sila, nakakaisip na silang humingi. Kasi ibang dispensation po ito, hindi ito yung church po dito na rapture na. Ito po sa tribulation. Pero doon sa bandang huli, sila gagawa ng Diyos ng paghihigante. Doon po sa huli. Sa chapter 19 na po yan. Gegerahin na po sila. Bago pumasok sila sa millennium, bago sila muling buhayin ulit doon sa second phase ng first resurrection, ipaghihiganti po sila ng Panginoon sa Revelation chapter 19. Pero dito sa time na to, sa seal na to, hindi pa. So nakita natin po mga kapatid na ang Panginoon ang nakakapag-reveal, ang nakakapagbigay ng pagkakita sa mga mangyayari dito sa aklat na to. So yan po yung the Lion of the tribe of Judah. Siya lang yung may kakayahan dito sa mga extraordinary work na to, na hindi natin kaya, na hindi kaya ng mga tao sa panahong ito. And then, pang-anim, sabi po rito, sabi rito, at nakita ko nang binuksan niya ang ika-anim na tatak ng Panginoong Kristo at nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim, na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa. Ang tindi nito po mga kapatid. Literal po mangyayari to. Itong nasa hulang ito. Mangyayari po ito. Gaya ng puno ng igos na sinasambulat ang kanilang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. So, ano po yan? Walang direksyon yan kung saan pumatak. Ganun po ang mangyayari dyan. And the stars of heaven fell unto the earth even as a fig tree. Katulad ng fig tree, cast their untimely figs, yung mga bubot na hindi pa pwedeng ibaba o putihin, when she is shaken off a mighty wind. And then sa verse 14, and the heaven departed as a scroll, when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and the bondmen, and every free man, hid themselves in the dens, in the rocks of the mountains. So, nagtago na sila. Hindi na nila matagalan, hindi na sila makaresist, hindi nila yung matatagan o maging makaya yung hirap na to. Kasi nalalaglag yung mga bituin, hindi ko alam, in the form of yung asteroids, hindi ko alam yan. Basta sinabi ng Bible, unang first rule of interpretation, literal muna. Then, pag hindi ubra, saka pag-aralan yung symbolical. Hindi natin alam kung mga missile yan o nagyagera, nagpapatakan, katulad ng nangyayari ngayon sa Israel at saka yung ano kalaban ng Israel ngayon? Iran. Yun. Pwedeng yun. Tapos pwede naman talagang yung literal na yung mga nasa heavenly places ay babagsak dito. Mas matindi yun. Mas matitindi yun. So, doon muna tayo, sa literal muna po tayo, dahil hindi imposible sa Diyos na panlaglagin yan, na parang bubot na, sabi rito, fig tree. Okay? Sovereign siya nagawa nga niya ang mundo Nagawa nga niya yun mula sa kawalan Yung pa kayong panlaglagin niya yan. Okay? So, literal muna tayo. Okay. Ngayon, kung hindi pwede sa literal, pwedeng nagkameron ng gera. Pero, wala. Then, sabi po rito, and the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Wala rito makakatayo. Kaya nga sabi rito, and said to the mountains and rocks, verse 16, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. So, itago nyo. Ganun ang gusto nila Mas gusto pa nilang guhuan mo kami. Dahil doon sa takot, doon sa wrath of God. Ito yung the day of wrath talaga, itong time na to. Dito tayo ililikas ng Panginoon. Ang kanyang church. Sa mga panahon ito. Ito po,
dito po sa time na to, tinatawag siyang, mayroon po siyang tinatawag na, ito po kung tawagin ng iba ay cosmic signs and disturbances. Kasi mga heavenly bodies ang manlalaglag. Yan. Sa kalangitan, great earthquake, sun became black, kita niyo po, puro mga heavenly, cosmic disturbance, as sackcloth or hair, katulad ng hair, nag-black na siya. Moon became as blood. Yan, sa verse 12. Stars of heaven fell unto the earth. May supporting text tayo. I-cross text natin po sa Matthew 24, verse 29. Nandun po yan. So, nagkakapare-pareho po yung sinabi ng Panginoon. At ang Panginoon din naman na nagtanggal ng tatak dito. Ganon din po sa Luke chapter 21, verse 25 to 26. Yun, the stars of heaven fell. Yun po. Tapos dito, men hide themselves in dense rocks of the mountain. So, mag-hide po sila. Ayan po yung mga mangyayari. At atin po ay tinatawag na the great day of his wrath. Sa huling talata po. Sa verse 17. So, yan po yung mga seal na tinanggal. So, di po ba extraordinary power, work ang ginawa ng Panginoon na unti-unti na pong nakikita yung mga mangyayari. Kasi sa isang propeta, nanlulumo sila kapag hindi pa na-reveal ng Panginoon, tulad ni Daniel sa Old Testament, yung mga bagay na mangyayari. Pero dito po, Book of Revelation talaga. So, yun po. And then, sa pagitan po nito mga kapatid, nitong 6 seal at saka nung 7, patapos na po yung sealing. So parang meron po diyang tataka na. Yung tataka ng, hindi po tataka na 666. Tatatakan yung mga elect Jew. Doon sa 12 tribes of Israel. Yan po yung dito. Yan po yung susunod yan. Magkakameron po ng silence. And then sa chapter 8, sabi po rito, sa verse 1, and when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven, pero nagkameron na po ng pagtatatak doon sa chapter 7, yung 12 tribes of Israel. And then pagkatapos noon, doon sa pagitan noon, ito na, and when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. And I saw the heavens, and I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. Another na naman po ito. Another na naman itong pahirap sa kanila. Yan po yung mangyayari dito sa mga panahong ito. So, yan po yung may silence, 7 trumpets. So, nakita na po natin yung nilalaman ng mga books dahil sa ginawa ng Panginoon ng mga mangyayari. Ngayon siguro, pwede itong sa ibang araw, pwedeng yung pag-aaral dito, himayin talaga. Pero at least, ipinakikita lang po natin dito yung the lion of the tribe of Judah can perform extraordinary works. Yun po. Gusto natin kasing itaas sa ating message yung gawa ng Panginoong Kristo. At sa pamamagitan ng gawa ng Panginoong Kristo, may mga nare-reveal po sa atin, sa church. Katulad po ng nare-reveal dito kay John, sa Revelation. Kaya po ito sinulat eh. Kaya nga po ang tawag dito Revelation. Tatanggalin yung takip eh, para makita, para maunawaan. So, yan po. Then, balik po tayo sa Revelation chapter 5. Another works of the lion of the tribe of Judah, Revelation chapter 5, verse 6, sabi ko dito, and I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him. Ito yung bubuksan na niya. Kaya lang, nauna na natin tiningnan yung mga laman nung yung mga sealed book na yon. And he came and took the book out of the right hand and of him that sat upon the throne. Titingnan natin dito yung attitude ng mga taong lingkod o yung mga elect ng Panginoon na nakinabang doon sa lamb. Sabi po rito, and when they had taken the book, and when he had taken the book, the 4 beasts and the 24 elders fell down before the lamb. Sasambahin siya, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, thou art worthy, si Christ. Yung layo na yon, yung po ay parang kumbaga sa ating panahon, alias or nickname. And they sang a new song, saying, thou art worthy to take the book
and to open the seals thereof, for thou was slain. Siya pala'y pinatay. Siya ang karapat. And has redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. So itong Lion of the tribe of Judah na tinatawag na Lamb of God, pinupuri po nila dahil sa mga gawang gagawin niya. Dahil doon sa gagawin niya yung pagbubukas ng mga seal. At kaya pala, dahil doon, kaya pala niya kaya yon dahil ang sabi rito, karapat dapat po siya, the word worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou was slain. Manunubos pala to eh. So yung work niya sa pagtatanggal ng pag-unseal ng 7 seals na yon, ng 7 books, may works pa rin palang ginawa to before. Siya pala'y tumubos eh. At sabi rito, at ang ginawa niya, for thou was slain, ikaw ay pinatay. Pinatay siya, pinako sa krus. Inilibing at muling na ibinuhay noong ikatlong araw. And sabi rito, and has redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. Kaya sa inyo pong mga nakikinig, meron po talagang namatay, nalibing at muling nabuhay para sa inyong mga kasalanan. Para sa ating mga kasalanan. At walang iba kundi ang the Lamb of God na tinatawag ding the Lion of the tribe of Judah. Siya po yung nagkatawang tao. Kaya sinunso natin muna yung kay Judah. Yung prophetic blessing ni Judah ni Jacob kay Judah. Ito po yun. Ito po yung kanyang mga gawa. At ang ganda pa nito, and has made us unto our God kings and priests. Ginawa tayong mga kings and priests. Kasi sa millennial reign, magtatalaga ang Panginoon dyan ng tagapamahala sa bawat nation. Kaya nga, ang sabi rito, and we shall reign on the earth. Ginawa tayong mga kings and priests, and we shall reign on the earth. Yun po yung sinabi dito, na napakagandang benefits dahil doon sa dugo ng lamb na yan. Meron pong redeeming power yung blood ng lamb na to. Yun po yung gawa ng lamb. The blood of Christ, ito po yung tingnan po natin yung mga properties, ng blood ng Panginoon, kung ano yung mga magagandang nagawa. Sabi po dito sa nabasa ko na po pala, yung meron siyang redeeming power. Yan, dito po sa verse 9. Kaya po may kanta tayo na there is power in the blood. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. So yun po yung there is power in the precious blood of the Lamb. At sinasabi rin po yan sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Na kayo hindi binili sa inyong walang kabuluhang pamumuhay ng mga ginto, pila, mahalagang bagay, kundi ng mahalagang dugo ng Panginoon. Yung precious blood ng Panginoon. As a lamb without blemish. Yan po yung Yan po yung pinambili. Yan po yung pinagpupuri ng mga elders dito sa Revelation. Meron palang redeeming power yung blood ng Panginoon. At sa Matthew 1:21, sabi po rito sa Matthew 1:21, sabi po rito, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Tingnan niyo po ang kapangyarihan ng pagtubos na yun ng ating Panginoong Jesucristo. He shall save his people from their sins. At ang kanyang ginamit para tayo ma-redeem ang mga elect out of every kindred and tongue and people and nation ay walang iba kundi ang kanyang mahalagang dugo. At sabi po ng Biblia, kung hindi dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo nabubo, wala po tayong kapatawaran. Wala kayong kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Kahit magsisi pa kayo, kahit sumampalataya pa kayo. Kasi nga, mahalaga po na may natubos may pinantubos sa atin. May dugo na nabubo. Kasi sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 22, almost all things by the law, sa kautusan, purged with blood, nililinis ng dugo. And without shedding of blood, kung walang pagbububo ng dugo sa krus, there is no remission sa ating mga kasalanan. Walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya napakahalaga po na dapat nating tandaan yung dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Na siya yung
mayroon tinatawag siyang makapangyarihan siya, precious na makapaglilinis sa ating mga kasalanan. Yun po itinakda ng Diyos eh. Yun po itinakda ng Diyos. Sabi sa verse 20 ng 1 Peter chapter 1 verse 20 na itinakda na nung una yung redemption na yun, na may dugo na titikis. Ganon din po sa, tingnan po natin sa Leviticus. Kahit po sa Old Testament, yun po tinitipo po. Ang dugo ng mga lamb without blemish, sabi po rito sa Leviticus 17 verse 11, ang sabi po rito, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar. Kaya ito ginagawa ng mga priest, to make an atonement, upang tubusin, to make an atonement for your souls. So ang dugo, kahit sa Old Testament, ipinahihiwatig na ang sabi rito ay to make an atonement, sa Tagalog po, para sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. So sa Old Testament, ang usefulness ng blood, ng mga walang blame, yung mga walang kapintasang hayop, ay para lamang pantubos sa kaluluwa. Yan po, pantubos. Kaya nga sabi sa 9:22 ng Hebrews, ito ang tinutukoy ng Hebrews, ang lahat ng mga bagay, almost all things are purged with blood. And without shedding of blood, there is no remission of sins. Walang kapatawaran. Ang inyong mga kasalanan at ang aking kasalanan. At ang mga kasalanan ng lahat ng elect. Kaya lang may elect ang Panginoon. At may bubong na dugo para sa mga hinirang. Na mga nasa kasalanan pa, lilinisin yan, yung kasalanan ng elect, lilinisin niya sa pamamagitan ng redemption ng ating Panginoong Kristo. At yan din po ang tinitipuhan, yung redemption yan, ng deliverance na ginawa ng Diyos kina Moises sa bansang Israel from the hand of Pharaoh. Inilikas po sila. Doon sa time ng sa Exodus chapter 12, yung pong Passover kung tawagin, na bawat bahay po na may dugo ang hamba ng pintuan, yung taas at saka yung dalawang post, hindi po pupuksay ng mamumuksa. Yun ang token po nila para sila. Yun po yung sign or token or passes nila para hindi po sila galawin. Kasi lahat ng panganay papatayin ho eh. Panganay ng Israel, ng Egypt, magmula sa luklukan ni Paraon, sa trono ni Paraon, hanggang sa mga Ehipto, alipin niya, pati po panganay ng mga hayop. Ganun po eh. Pero sa Israel, yung nasa Goshen, ni isang hayop na panganay, ni isang Israelitang panganay, walang pinatay. Kasi ang kanila, meron pong dugo. May dugo po ng hayop sa mga pinto, na hambahan ng pinto. Yun po ay sumasagisag po sa dugo ng ating Panginoong Kristo, na mabububo para sa ating mga kasalanan. At yun ang token para tayo maligtas sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Yung dugong yun ng Panginoon. Bibigyan sa tamang time, i-regenerate po kayo ng Panginoon, ng Holy Spirit, and then ihahayin niya, ibibigay niya kanyang salita, bibigyan na kayo ng pagsisisi, pananampalataya, sapagkat makikita niyo na kayo masama based doon sa salita ng Panginoon. Na ang lahat ay makasalanan at walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo, ni Kristo Jesus na ating Panginoon, yung pagbububo ng dugo niya na pagbabayad ng ating mga kasalanan. Kaya anumang katindi ng ating kasalanan, mga kapatid, tayo nalinis sa pamamagitan ng dugo. Kaya may kantang, are you washed in the blood of the Lamb? So hindi ko sa ulad yung lyrics. So ayun. Hinilinis po tayo dyan, mga kapatid. Ayan, may redeeming power ang blood ng Panginoon. The blood of Christ has conquering power. Mapagtagumpay. May pagtatagumpay tayo. Maging sa kasalanan, pinapapagtagumpay tayo sa pamamagitan po ng dugo ng ating. Balik po tayo sa Revelation. Revelation chapter 12. Tingnan po natin sa 12. Kasi dito atake ang Antikristo ang beast, yung mga false prophet. Sabi po sa verse 11 po ng 12 ng Revelation, sabi po rito sa verse
10 muna po. Sabi rito, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng Diyos araw at gabi. Kaya si Satan, accuser eh. And they overcome him, sabi rito, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Yan po ang nakita natin dito. Yung dugo ng Panginoon, and they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Nangangaral sila, pinagpapatotoo sila, and they love not their lives unto death. Kasi itong pangangaral, itong pagtitestimony sa time na to ng salita ng Panginoon, ang kapalit po nito sa time na to, kamatayan. Hindi sa panahon natin, kalayaan pa eh. Yung mga tumituligsa sa atin, nasasagot pa natin eh. Dito sa time na to, kapalit kamatayan. Kaya dito, yung mga tribulation saints, mga faithful yan. Hindi natin pwede silang maliitin. Faithful sila. Kaya lang, ibang dispensation po sila. Ang salvation nila ay dito sa dispensation na to. Na kinakailangan mong matatag, matibay. Ang manatiling matatag hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Matatag kang naninindigan sa mga tamang aral at hindi mo na iniibig ang sarili mong buhay. Makapag-testify ka lang. May paglaban mo lang. Pananampalataya. Yan. So, at sila'y nagtagumpay, hindi dahil napatay nila ang kanilang mga kaaway. Ang sabi rito, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimonies. So, yun ang naging pagtatagumpay nila. Hindi yung napatay nila ang kanilang kalaban, kundi yung dugo ng Panginoon ang nagpatagumpay sa kanila. So the blood of Christ has a conquering power or efficacy. So, yan po yung ano. Kaya po sabi dito sa Romans chapter 8, basahin po natin sa Romans chapter 8, verse 37. Ayan, sabi po rito, sa verse 36 muna, mga kapatid, as it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for thy slaughter. So, ganyan po eh. Sabi sa Old Testament. Pero sabi po ni Paul, hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito ay tayo higit pa sa mapagtagumpay. So, bakit nagtagumpay? Bakit naging higit pa sa magpagtagumpay? Matinding tagumpay ito. Sa pamamagitan na iyong sa atin ay umibig. Yan. Kaya tayo pala nagtagumpay. Tapos sabi rito, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, maging ang kataasan, nor depth, kalaliman, nor other creature, lahat na anumang nilalang shall be able to separate us from the love of God. Hindi kayang i-separate po ang mga elect ng Panginoon. Once na yun, natagpuan na, mga tupang nawawala, natagpuan na, hindi na siya kayang i-separate. Kahit ng anumang klase ng mga binanggit na yan. Tapos dito, shall not able to, nor any other creature shall be able. Kahit daw yung mga height, hindi pwedeng mag-separate from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, yung love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Yan po ang maliwanag na sinasabi ng kasulatan na merong conquering or victory. May pwersang makapagtagumpay, may kapangyarihang mapagtagumpay tayo ng dugo ni Kristo. Katulad ni Kristo na nagtagumpay. At yung kamatayan niya. Kasi dito sabi, hindi nila inibig ang kanilang mga buhay. Pero nagtagumpay. Si Kristo, ang Panginoong Kristo. Di ba hindi rin niya inibig ang kanyang buhay, binigay niya sa atin? Di ba nagtagumpay din po siya sa krus? At ang pagtatagumpay na yon ay para sa bawat isa sa atin. Upang tayo naman ay magtagumpay din. Mapagtagumpayan natin ang kasalanan dahil sa biyaya, dahil sa dugo ng Panginoon, at mapagtagumpayan natin ang ating mga kaaway, ang kasalanan, at ang diablo. So, papapagtagumpayan sila ng pananampalataya nila sa dugo ng ating Panginoong Kristo. So, and then the blood of Christ has a cleansing power. So, yan pa. Yan yung mga works
ng ng layon na to eh. Sa isang parte, lamp of God, lamp, tinutukoy siyang lamp, ang isang lamp kasi pang-offer. Meron naman tinutukoy na siya layon na ng tribe of Judah, na may mga gawa siyang makapangyarihan na hindi kaya ng iba. Hindi kaya ng ibang tribes, hindi kaya ng, kung sa layon literal, hindi kaya ng ibang animal. Ganun siya katindi. Ganun siya ka-powerful. And then, Revelation chapter 7, tingnan po natin, verse 14. Ito po yung panglinis. Makapangyarihang panglinis. May kapangyarihan pong maglinis eh. Sa Revelation 7:14, ayan, nasabi po rito, for we know, Romans po pala to. Sa Revelation, nasa Romans pa ako. 7:14. Ang sabi po rito, and I said unto him, Sir, thou knowest, and he said unto me, these are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple, and he that sitteth on the throne shall dwell among them. Ang sabi po rito ay nilinis, these are they which came out of great tribulation and was, kumbaga nilinis, nilabhan o hinugasan, and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. So pinaputi sila. Pero ang nagpaputi sa kanila yung crimson, yung blood of the Lord Jesus Christ. Ito yung dugong nagpapaputi. Di ba pag tayo kinapon ng dugo, kahit yung mga matadero, di ba mapula sila. Pero itong dugong ito ng Panginoon, nagpapaging maputi. Kung maglinis, gagawin ka talagang maputi. Ibig sabihin, lilinisin ka talaga. Yung ating karumihan ay lilinisin niya. Hindi karumihan ng laman, kundi karumihan ng ating kaluluwa, ng ating mga pagkatao, ng ating budhi, kayang linisin ng dugong ito. Sapagkat siya may cleansing power, mga kapatid. 1 John 1:7, sabi po rito, 1:7 ng 1 John, ito pa po ang isa, but if we walk in the light, ito naman, kung Christian na tayo, but if we walk in the light, kasi dapat pa rin tayong nakakasala pa rin kasi tayo. Pero dapat lumakad tayo bilang Christian sa liwanag. As He is in the light, si Christ, we have fellowship one with another. Tayo nagpe-fellowship with one another kasi lumalakad tayo sa light, the light of His Word. Katulad niya na nasa light, we have fellowship with one another, and the blood, pag ginawa natin ito, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Okay. Kung nangyayari sa atin to, if we walk in the light, as He is in the light, sabi po ng Bible, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves kasi lagi tayong pwede pa rin magkasala, and the truth is not in us. Huwag natin lulukoy na sarili natin kahit tayo mga member na ng Sovereign Grace. Nagkakasala tayo. Araw-araw yan. Kung hindi man kayo nanampal o nanuntok, pero yung isip natin, yung puso natin, pinuputak din ang kasalanan yan. Kaya kinakailangan natin pa rin ang dugo ni Kristo. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Yan, wala sa atin na katotohanan. Then, ito ang gamot. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, yun po yung... At nililinis tayo in all our... Doon sa preceding verse. Sa verse 7, ng dugo ng ating Panginoong sa Kristo. So, yun po yung ano yan. Kahit mula sa pagiging makasalanan, nilinis tayo. Nung tayo ay makasumpong ng kaligtasan, lumalakad tayo, kailangan walk in the light, as He is in the light. Then fellowship one another, then the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all our sins. Napakaliwanag po na salita ng Panginoon, na pag natutunan po natin, makikita po natin ang ating karumihan at ang kanyang kalinisan. Kaya nangangailangan tayo ng Kristo talaga. Nangangailangan tayo ng biyaya ng Diyos. Nangangailangan lagi tayo ng awa ng Diyos. Kasi ganyan pa rin tayo. Then, it has a forgiving power. Pang-apat, yung dugo ng ating Panginoong sa Kristo. May kapangyarihan din itong, may kapangyarihan din siyang
mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Tingnan po natin sa Hebrews 9:22. Nabanggit ko na po ito kanina pero hindi ko po binasa. 9:22. Ang sabi po dito, sabi rito, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remissions. So walang kapatawaran sa ating mga kasalanan kung walang pagbubuo ng dugo. At sabi rin po sa Matthew chapter 26 verse 28, tingnan po natin. Matthew 26:28. Yan. Sabi po ng Panginoon, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapapatawad ng mga kasalanan. So yung dugong nabubong yon, ang kanya pong kapangyarihan ay magpatawad. Gamitin ng Panginoon para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Wala pong ibang makakapagpatawad o makakapaglinis ng inyong mga kasalanan, kundi yung dugong nabubuo ng Panginoon. At sa atin naman po mga Kristiyano na, sa atin naman po mga saved na nagkakasala, na hindi nagiging maganda ang relasyon sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan, ang dugo pa rin po ng ating Panginoong Kristo ang maglilinis sa atin. If we walk in the light, as is in the light. Yan. So, siyempre, bibigyan naman kayo ng Panginoon ng repentance. Doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ang tanging pag-asa niyo po ay ang dugo ng Panginoon. Nabigyan kayo ng Diyos ng repentance, makilala niyo makasalanan kayo, doon yun makikita yung kahalagahan ng dugo ni Kristo. Pag nakita niyo na kayo makasalanan, kapag kayo ni-regenerate na, makikita niyo kayo makasalanan, at makikita niyo, mangangailangan kayo ng Kristo, at makikita niyo yung dugo niya, na walang ibang makapaglilinis ng inyong mga kasalanan, tanging ang dugo lamang nung Lamb, nung Lion of the tribe of Judah na yan, ng Panginoong Kristo. Kaya siya pinupuri ng matatanda dito sa Revelation chapter 5 verse 9. Thou art worthy to open the book, to open the seals thereof. For thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood. Ito mga elect out of every kindred nation, kung saan man po. So nilinis po tayo ng dugo ng ating Panginoon para tayo, yung ating mga spiritual na kalalagayan, ang ating mga kaluluwa, ay makabalik sa Diyos. Para tayo ay iligtas sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. At ang tunay na nilinis ng Diyos, yan ay may takot sa pagpapatuloy sa kasalanan. May takot siyang magpatuloy sa kasalanan once na ikaw ay nilinis ng Panginoon. May takot ka, mabubudhiin ka dyan. Hindi ka magpapatuloy sa kasalanan. Kasi nga, merong Holy Spirit na nagigrip sa iyo. Sa Ephesians chapter 4, verse 30, nagigrip po siya eh. Pagka tayo nagkasala, pag tayo nasa kalikuan, magigrip po yan. Ngayon, kung nag-i-enjoy ka sa kasalanan sa mahabang panahon at hindi mo nare-realize, yung mga kasalanang yan, na parang tila baga ini-enjoy mo sa halip na budhiin tayo, baka hindi ka lumalakad sa liwanag. Baka hindi ka pa nalilinis ng dugo ni Kristo. Kung wala yun. So, makakabalik ka pagka ikaw ay nilinis talaga ng dugo ni Kristo. Yung kasi ang kapangyarihan yan. So, then yung dugong yan ng ating Panginoong Kristo, yan ay may ginamit din yan ng Panginoon para tayo ma-redeem. Yung spiritual nating kalalagayan, makasalanan, yung ating mga kaluluwa, tayo ay nilinis sa ating mga kasalanan. Yan ding dugong yan ang magiging dahilan kung bakit tayo i-redeem itong ating body. Darating ang time, i-redeem po. Hindi lang sa kasalanan, yung ating pagiging makasalanan, yung ating kalalagayang makasalanan, yung ating kalalagayang spiritual, kundi pati pagbabalik ng Panginoon, papalitan din po. I-redeem din po ito. Kaya lang, ito po ay dahil sa dugungang nabubo 2,000 years ago, pati po sa pagbabalik niya, ang tawag po doon, redeem. I-redeem po din tayo yung ating body. Papalitan po itong katawang ito, at bibigyan tayo ng glorified body. Redemption din po yan. Kaya tingnan po natin mga kapatid. Dito po sa Romans chapter 8 verse 22. Yan. For we know that the whole creation groweth and travaileth in pain together until now. Yung whole creation. And not
especially yung mga Christian na pinipersecute. And not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit. Even we ourselves groan within ourselves. At nag-groan tayo habang narito, waiting for the adoption. Ano yung pagkukup na yun? To wit, the redemption of our body. Sa Tagalog, at hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, kasi nananahan siya sa atin, sa makatuwid bagay tayo na may nagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukup na dili iba't ang pagtubos sa ating katawan. Ito yung sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Pagbalik niya, tutubusin po tayo. Nag-groan po tayo dito sa mundong ito eh. May kanya-kanya tayong groaning, may kanya-kanya tayong hibik, may kanya-kanya tayong mga dumadaan, mga dinadala dito sa mundong ito. Pero pagbabalik ng Panginoon, tutubusin tayo dyan sa mga bagay niya. Mawawala na yan. Mawawala na yan. Gagawin na tayong glorified body, and we shall be like Him, at tayo makakatulad niya. Na kung ano siya, magiging ganun din po ang ating body, glorified body. Sa kung ba nabasa yan? First John, tingnan po natin. First John 3:2. Sabi po dito sa 1 John 3:2, behold, beloved, now we are the sons of God. And it does not yet appear. Mga nilinis na po ito ng dugo ng Panginoon, mga ligtas na po ito. Sabi, beloved, now we are the sons of God, and it does not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, yung pagbabalik niya, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So magiging katulad tayo niya. Sapagkat siya ating makikita gaya ng kanyang sarili. Ang sabi rito, bago yun, tayo magiging katulad niya. So, yung glorified body ng ating Panginoon, pagbabalik niya, we shall be like Him. Banal din tayo. Yun yung time na wala ng groaning na nangyayari dito sa sanglibutan. Kaya hinihintay natin yung redemption of our body. At i-redeem tayo because we are redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. Lahat ng niredeem ng blood of the Lord Jesus Christ sa krus, yung ating mga body, i-redeem din niya. Babalikan po tayo. At makakaranas tayo ng redemption in our physical at magiging spiritual body. Hindi na yung natural body. Kung pag-aaralan niyo po yung 1 Corinthians chapter 15, makikita niyo po yung pagkakaiba ng natural body doon sa spiritual body. Merong heavenly body, merong celestial body, merong terrestrial body. Celestial, terrestrial. Natural, glorified spiritual body. So yung doon, sapagkat ang dugo at laman ay hindi papasok sa kingdom of heaven. Kailangan palitan 'yan. At hindi itong katawang ito hindi ito fit doon. Hindi ito pang langit, pang lupa pa lang 'to. Ayan. So iyan po ang mangyayari pagbabalik ng Panginoon. Bibigyan po tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, dahil nakita natin ang ganitong dahil nakita natin ang ganitong kalalagayan natin, na napakarami palang benepisyo ng dugo ng Panginoon. At dahil sa work ng Panginoon, katulad nga ng ginawa niyang pagre-reveal doon sa mga 7 seals, ganun din pala ang ginawa niyang work sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Siya po ang nag-work niyan, hindi po tayo. Kaya po ang kaligtasan natin walang gawa. Puro work po ng Panginoon yan. Ngayon, mga kapatid, then nakita natin, i-redeem din pala yung ating mga katawang ito, papalitan tayo. Ano ang attitude natin ng bawat isa sa atin, bilang Christian, bilang mga anak ng Diyos, bilang member ng kanyang body? Ano po yung attitude habang tayo ay nag-iintay or while waiting of His appearing? Ano po ang kailangan nating maging character o attitude dito sa mundong ito? So yan po yung yan po yung mga susunod. So siyempre, kailangan nating sundin ang kanyang mga commandments. In return naman, sa pagtanaw naman natin ng utang na loob sa ginawa sa atin ng Panginoon. At hindi naman natin magagawa yan kung hindi tayo talaga tinawag. Kasi kaya tayo tinawag upang ihayag natin siya eh. Kasi ang tawag sa atin, special and peculiar people eh. Peculiar people. Sabi sa Peter, sa Peter po, sa 1 Peter, tayo po maghahayag naman eh. Matapos tayong iligtas. 2:9, sabi po rito, but ye are chosen generation. Chosen po tayo. A royal priesthood, ginawa tayong royal priesthood.
unholy nation, a peculiar people. Pag sinabi peculiar, parang katubas ng special people, that we should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. So, ang gagawin naman natin ay, sabi rito, upang inyong ipahayag ang mga karangalan na iyong tumawag sa inyo. Ipahayag naman natin ang kanyang karangalan. Mula sa kadiliman, tinawag tayo doon hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Tayo ang tagapagpahayag. Tayo ang magbibigay parangal doon sa tumawag sa atin, doon sa ginawa sa atin ng ating Panginoong Kristo. At sa Matthew chapter 20:28, sabi rito, and teach them to observe, ang church, all things whatsoever I have commanded thee. May pina-observe po sa atin ang ating Panginoon. Una, yung nauna, preach. Doon sa 19, i-preach natin yung gospel. Then, bumautismo tayo bilang church. Bagamat hindi lahat ay babautismo, under the authority of the local church, mayroong proper administrator. So, gagawin natin yun. And that, pagkatapos bumautismo, ituturuan pa rin natin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Upang sumaatin ng Panginoon. Then, ipipreach po natin yung gospel. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 1, 2, hanggang 5, preach the gospel in season or out of season. Rebuke, reprove, with all long suffering and doctrine. Sabi, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust they shall heap to themselves teachers, having, katinantay nga, 18 years. At yung mga teachers na yan, they shall turn you from the truth. And ito-turn kayo into fables. Hindi ko salado. So, ito-turn sa fable. Kaya ipipreach ang ano. Kaya sabi ni Paul, do the work of the evangelist, do sa verse 5. Gawin natin yung work of the evangelist, especially kami sa ano. Kaya sabi ko nga po, kung may kailangan tayong ano, mabuti na lang po ang dito, natitrain na rin ang mga men. Nakakapag-handle na rin ang tawag dito ng sharing. So yun naman po ang purpose eh. Hindi naman yung sasarilinin namin yung gift na ibinigay ng Panginoon, siyempre i-share yan sa mga men, maging sa women, sa buong church. And then para yung mind ng Panginoon itinuro sa atin, ipapasa lang po yan eh. At dadating ang time, pare-pareho na po tayo. Parang ano, sabi nga nung isang pastor na narinig ko eh, parang yung mga doktrina ay tinutulugan na lang ng mga hindi, kasi alam na eh, yung tinuturo ng pastor, alam na ng mga member. At yung mga member, kita nyo po, di po ba pagka may ibang tinig, aware po kayo, di po ba? Pag may tinig ng hindi sovereign grace, pag hindi tinig ng shepherd, di po ba aware tayo, hindi tayo nasunod? Talon kayo, tatalon ba kayo? Lukso kayo. Pag hindi shepherd, taas ang kamay, tataas ba kayo? Hindi tinig ng shepherd eh. Hindi ginagawa yun ng mga shepherd sa atin. Tinuruan tayo ng tama, magpakumbaba at ano. Yung simple, yung pagsunod sa Panginoon, wala, hindi body language. Sa puso po 'yun. And then, ito pong mga taong ito, naghihintay po ng kanyang pagbabalik. They love His appearing. Kaya, naghihintay po ng pagbabalik itong mga taong ito. Habang ginagawa natin, ino-observe natin yung mga law of Christ na mga mababasa natin sa Bible. Hindi lang po yung nabasa ko, marami pa kayong mababasa. Ano lang po ito, topic ko lang po ito eh. Magbasa kayo ng mga Bible at napakarami po dito mga i-observe pa natin. Napakarami. At tayo po ay aabutin na lang ng kamatayan, patuloy po tayo mag-aaral. At ano mang matutunan natin, i-observe. Binibigyan naman tayo ng kakayahan ng Bible, ng Panginoon. Hindi naman tayo yung pinag-o-observe ng hindi natin kaya. Kasi nga, binibigyan tayo ng preservation ng Panginoon para mag-persevere tayo. Para maging faithful po, mga kapatid. Titus chapter 2, verse 13. Ito naman po habang dapat yung pag-iintay po natin ay nananabik naman po tayo. Baka naman tayo nagwo-work sa gawain ng Panginoon, nag-observe. Pero hindi naman pala tayo nananabik na bumalik ang Panginoon. Parang marami pa akong dapat ipuning pera. May mga business pa ako itatayo. Parang nasasapukay tayo ng yung bagamat kailangan ko, kahit ako gusto ko maghanap pa ng ibang business, business na hindi na ako tatrabaho, yung ibang tao, tapos mamumuhunan, kaya lang, siguro, pag-aralan. Pero baka, ang isip natin, puro gano'n na. Hindi na natin ibigin yung pagbabalik ng Panginoon, hindi na tayo naghihintay. Sabi po rito sa Titus chapter 2, verse 13, sabi po rito,
ito muna, grace of God. Ito muna, verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, sa lahat ng elect, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, i-deny natin yan, yung ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Then, ito, looking, habang nag-observe tayo, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave Himself, kaya nananabik tayo, because who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, siya naglinis sa atin sa lahat ng ating karumihan, and purify unto Himself a peculiar people, or special people, zealous of good works. These things speak, salitain mo, exhort, ipangaral mo, and i-rebuke mo with all authority. Let no man despise thee. Parang let no man despise the youth. Parang kay Timothy rin. Ito kasi si Titus eh. Parehong pastor na na-train ni Apostol Pablo. So dapat iniibig natin yung pagbabalik ng Panginoon. Nananabik tayo sa kanyang pagbabalik. Katulad ng mga nasa Revelation chapter 22 verse 20. Yan sabi po rito, He which testifieth these things saith, surely I come quickly. Ang Panginoon, amen. Tapos sabi ng even so, come Lord Jesus. Ito niyo. Even so, come Lord Jesus. Nananabik siyang bumalik na ang ating Panginoong Kristo. Kaya, need natin po mga kapatid na mag-watch and pray habang tayo ay nag-observe ng mga laws ng Panginoon, ng mga kautusan niya, commandment, yung mga precepts ng ating Panginoon, yung mga ordinance ng ating Panginoon na ibinilin sa church. Ginagawa po natin yun, pero may paghihintay po tayo. At dapat ay nakahanda tayo. Kasi sabi sa Matthew chapter 44, be ye also ready in such an hour as you think not the Son of Man cometh. Be ready. Be ready always. Then, maging faithful po tayo sa church. Ito po kasi yung kaya kailangan po nating maging yung maghintay. At ang faithfulness po kasi ay itinuturo po ng Bible yan, na maging faithful tayo. Mahirap lang ipangalandakan sa iyong sarili o sa aking sarili na ako'y faithful. So tayo, yung nagpipray tayo, patuloy tayo maging faithful. At yan naman ay, ang church na faithful naman, yan po ay talagang nananatili sa mga aral. Doon lang natin madidetect na kung nananatili sa aral, hindi tayo nahahawa ng sanglibutan. Kita niyo po, sa awa lang naman po ng Diyos nagpapatuloy po ang mga churches sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, pagbabalik ng Panginoon, siya ang magdideclare kung sino talagang who is faithful among all the elect. Hindi po natin yan. Pero, sabi po ni Paul, ipinag-asawa ko kayo sa isa, kay Christ, upang tayo maging chaste virgin. Paano po tayo magiging chaste virgin to Christ? Kung tayo po ay patuloy na sumusunod sa kanyang mga utos. Isa po dyan, na po pwedeng maging pagsunod sa kanyang commandment, yung not forsaking the assembling of ourselves together. Utos po yan. So yung not forsaking sa 10:25, hindi po yan basta-basta lang, yung para bagang nababasa lang natin. Yan po ay commandment ng Panginoon. Not forsaking the assembling, commandment po yan. Not, yung ipo-forsake natin, yung pagtitipon. Sa ganito po kasi, may exhort natin ang bawat isa. Kaya nga sabi po, exhort one another as the days approaching So exhort natin sa pamamagitan ng pagtitipon, natuturuan natin ang bawat isa, nakakapagturuan tayo, nakakapag-fellowship tayo. Hindi kaya ang natuturo lang dito ang nakakapagturo. Kasi lahat tayo may Holy Spirit na ipinagkaloob ng Panginoon. At maaaring wala lang sa office yung iba, pero may gift. Di ba? Hindi pa lang nadidiscover or hindi pa lang may pangangailangan ng church. Pero pag ang church ay nangailangan, madidetect po yan ng church. Tulad nung inutusan ng mga apostles na humanap kayo ng pito. Detect po ng church. Alam po yun. Patutusin si Barnabas nga, ay spiritual din ng time niya. Kaya lang, nasa ng church yun May iba pa pala si Barnabas na, kasi prophet po siya May iba pa pala siyang mission. Pero noong time na yon ay alam ng church kung sino yung pitong yon. At may criteria sila, kumbaga parang may criteria of judging. Parang
alam nila kung karapat-dapat ang mga ano. So, ganun din po sa ating panahon. Darating po yung time na yan. Hindi lang po yung nangangaral ang may gift. Pwede rin pong, bagamat sa kasalukuyan, yun ang nakikita nyo, pero hindi natin alam. Bago pumili ang church ng pastor at deacon, ang pipiliin na po niya yung may ganyang gift na yun. Hindi yung pipiliin para lang magka-gift. Mali po yun. May gift na po, kaya sila yung ilalagay ng church. Kaya, nakuha niyo po, hindi kinakailangan magpastor ka muna o deacon ka muna para makapagturo ka ng ganito, yung may gift ka. Kaya nga ikaw ay napipisil lang church, na nagugustuhan ng church, dahil nakikita niyo sa'yo, kahit wala ka pa. Kahit kaya nga hindi dapat novice yung matagal na rin. So yun po, yun, teach one another, comfort one another, and then, mag-train po tayo. Training sa doctrine, sa godliness. So, medyo po ito, hindi ko na tatapusin. So, nakita lang po natin na napakahalaga ng pagsunod sa mga utos ng Panginoon. 3 pages pa. So nakita ko medyo paggabi na. And then, ano po yun? Pwede tayo, ang faithfulness din po yung yung patuloy tayo sa assembly ng church. Faithfulness din po yan. Basta yung mga Sundays, or kung may prayer meeting tayo, faithful po tayo dyan. Maganda rin po kung kakayahin, makapag-Bible study pa rin, mga ganon. Bagay yan, hindi masosolid yan pag iba't iba schedule ng mga Pero kung may lakas ka pa, pwede rin yan puntahan. And then, yun pong givings. Okay, tayo nga faithful nga tayo in church attendance. How about church giving? Turo din po yan ng ating Panginoong Kristo. Sa Matthew chapter 23, ang sabi po ay ganito. Kasi tuturo ko po sa inyo kung paano tayo magkakameron din ng, kung paano tayo lalago. Sabi po rito sa 23, kung gusto nyo pong uminom muna, medyo po, gusto ko sanang tapusin. Pero inaano ko na lang po, sinasummarize ko yung mga dapat Sabi po rito sa attendance, faithfulness naman po ito yung attitude natin. Habang dahil tayo mga tinubos, habang tayo naghihintay, so maging faithful naman po tayo, una sa attendance, sa ating assembly, and then sa givings. Tingnan po natin dito sa utos din po yan, na dapat natin i-observe, pero hindi ko po kayo pipilitin kahit kailan na magbigay. Ituturo ko lang po. Pag pinilit ko na kayo, baka hindi na ako. Tuturo ko lang po. Yan. Hindi ko kayo isa-isahin katulad na ako nasa Armenian, nilapitan ako, galing ako sa CR, nilapitan ako ng pastor. Sigo ko. Makalilimutan ang tithes mo, tsaka offering. Kasi marami kami paid promise offering, may bibiling lote. Alam niyo stress ako noon dahil may problema sa bahay. Ganun pa rin ang sa akin. Talagang hindi ko po gagawin yun sa inyo. Tuturo ko lang po na sa Diyos yun yung mga aral na yan, hindi sa akin. So, sabi po rin sa 23, sabi po rito sa aba ninyo mga eskriba at mga pareseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo, ng yerbabuena at ng anis, at ng komino, at ng inyong pinababayaang di ginagawa. So, nagtatyping sila ng mga ganung bagay. At inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. May mas mahalaga pala kaysa tithing. Mas weighter, ay yung mas mabigat, mas matimbang. Dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito, yung tatlong binanggit, at huwag pababayang di gawin niyo ang iba. So yung faith, yung tinatawag dito katarungan, pagkahabag, mercy, at pananampalataya, faith, huwag ninyong pababayaang hindi gawin, at huwag din pababayaang hindi gawin yung iba, yung naunang tinuro, yung pagka-tithing. Putos po, po yan. Then sabi po dito sa isa pa po dito sa 1 Corinthians chapter 16, sabi po rito, now concerning the collection, ito naman po yung mga tulong. Kaya yan po ay pwedeng masabing sa tithes na rin ito papasok, pero pwede sabihin pong ito yung mga offering na relief offering. Kasi ang tutulungan ito, poor saints
in Jerusalem. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. And when I come, whosoever ye shall approve, yung ng church, i-approve ng church, by your letters, then will I send to bring you liberality, yung tulong unto Jerusalem. So, tutulungan ako ay dito ay Jerusalem. Pero sabi rito, now concerning the collection for the saints, as I have given order. So, may order po si Paul. Parang in-establish niya, iniutos niya, o prescribe niya, yun po yung ibang kahulugan nitong salitang ito. Tinignan ko rin po ito sa ibang I have given order to the churches. So, ibig sabihin, kasing ano rin po yan ng ordinance, utos po yan. O prescribe or to institute, to establish as a commandment. Alin po? Upon the first day of the week, let every one of you, yan, as I have given order to the church of Galatia, even so do ye. Yung collection po, ang dito. So, wag din natin kaliligtan po yan, mga kapatid. Yan po yung parang gagamitin natin sa gawain ng Panginoon. Minsan po magtuturo tayo ng para dyan lang. Hindi yung ganitong parang sub-points lang. Sub-points lang po kasi yan ng ating turo. Ang ating po pinaka-main topic, the works of the Lion of the tribe of Judah. Yung pagre-reveal niya, pagtubos niya, at itong ang in return, ito yung gagawin po natin mga kapatid. Be faithful po. Be faithful while waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Maging faithful po tayo. Patuloy nating isipin ang mga kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi po ibig sabihin na i-claim natin na tayo talaga ay worthy na, kundi patuloy na tayong lumakad sa kanyang mga palatuntunan. Darating ang Panginoon, kasi mahirap i-claim na ako'y sabihin kong ako'y faithful eh. Kumbaga sa percentage, yung sabihin 100% na kasama ako, faithful ako, baka pagdating ng Panginoon, mapahiya ako. Mas magaling na yung ipangaral na lang natin na maging faithful tayo. At pagbalik ng Panginoon, masumpungan tayong faithful. Alam naman niya ng Panginoon kung sinong faithful sa Kanya. Sa Kanyang mga kautusan, kung sinong faithful sa Kanyang mga anak. So, hanggang dito lang po mga kapatid, ang ating hindi ko natalakay ko na po pala sa introduction, yung Jacob's prophetic blessing to Judah, where the Lion of the tribe of Judah is mentioned. So, na-topic na po natin sa introduction. Naglagay pala ako ng konting introduction. So, mga kapatid, alam natin ang mga works ng ating Panginoong Kristo. Alam natin yung redeeming power. At alam din natin yung ating gagawin. Mababasa natin sa Bible yan. Ano yung attitude natin doon sa tumubos sa atin, regarding doon sa kanyang mga kautusan. So, habang naghihintay, i-observe po natin lahat yan. At pag-aralan, patuloy pa po tayo mag-aral. Ngayon tayo po ay pupunta na sa ating isang mahalagang gawain, sapagkat gabi na po ang atin pong hapunan ng Panginoon.
kawaii.